Ako po si Ismael Francia, alias Kabert, 30 taong gulang. Naninirahan sa Barangay Busigon, Cagayan, Quezon. Naugnayan po ako kami ng pamilya namin ng CPP-NPA ay nasa murang edad pa po ako noon. Naugnayan po kami ng CPP-NPA. Mas nauna pong sumampa yung nanay ko sa akin. At siya na rin po yung naghikayat na sumama sa itinataguyod niyang pakikibaka. Siya na rin po yung naghikayat sa akin. Ang nasamahan kong revolusyonaryong kilusan ay Purmiro ay nasa gawaing masa at saka nasa gawaing masa kami. Pero hindi rin naman po ako nagtagal doon. Kumbaga nagpalipat din ako ng destino o disposition ko. At napalipat ako sa lugar ng Mulanay, Bundok Peninsula. At doon po, hindi rin naman ako nagtagal na napa-destino doon. Kumbaga, inilipat din nila ako, napapunta ako sa may parting Lupis at Gumaka at napasama ako sa unit ng probinsya. At doon po sa unit ng probinsya, ang nasamahan ko doon ay panglabang unit guerrilla. Yun ang nasamahan ko. Na ang gawain namin ay magplano ng mga raid, ambush, at saka kung ano-ano pang labanan. Sa karanasan namin na hindi namin malilimutan, katulad ng sinabi ko na labanan na mga ambush, raid, ang hindi ko po malilimutan doon ay yung karanasan namin doon sa Real Infanta, Quezon, na nakakuha po kami ng 350 at sa unit ng pamahalaan ay may ilang nalagas at sa unit din naman ng CPP-NPA ay may nalagas din. Ang naramdaman ko doon ay kung sa akin na nangyari yun ay hindi na magtatagal yung pakikibaka ko. Ang nagtulak sa akin ay yung sabing palakasan system na kami ay nasa mababang organo at yung mga nasa matataas na organo ay nagpupulong-pulong sila na kumbaga nasa kanila yung mataas na pagpuna sa kanilang sarili at pagdating sa amin naandun naman yung kahinaan. Nagbalik loob na rin po ako kasi nabalitaan ko po na hindi naman totoo yung sinasabing pag nahuli ka ay sasaktan ka ng pamahalaan. At saka po, pangalawa na rin doon yung aking pamilya at saka iniisip ko na rin na mas magbalik loob na rin ako para wala na akong iniiwasan sa aking paghahanap buhay. Masasabi ko lang doon sa ating kasundaluhan na hindi naman pala totoo yung sinasabing pag nahuli ka ay presyurin ka kung ano-anong gagawin sa'yo. Hindi naman pala po totoo yun. Bagkus tinutulungan parang panghanap buhay. Binibigyan ka ng kabuhayan. Binigyan kami ng kabuhayan ng pamahalaan na yung tinatawag nating amnesty program na binigyan kami ng cash 20 na pang good time namin sa aming pamilya. Doon sa yung 50 po na nahuli ay binigyan po kami ng 50 na para sa pambili namin ng katulong namin sa buhay. Nakabili ako ng 2 kalabaw na siya ko nga yung katulong sa aking paghahanap buhay. Ang laking kaalwanan po ngayon at noon po ay hindi ka nakakalantad sa gobyerno. Ngayon naman po, sa ngayon naman ay malaya kang nakakagalaw at nakakalakad ng tahimik. Ay papayo ko lang dun sa aming kasamahan noon na hanggang sa ngayon ay naliligaw pa sila ay hindi naman totoo yung pag nahuli ka ay bubugbugin, pressure na tinatawag. Kumbaga, bagkus nakakatulong
nakakatulong sila na bigyan ka ng kunting kabuhayan at saka sabi nga basta natutulungan ka ng gobyerno. Ang may papayo ko lang sa kanila kung sa kasalukuyan ay nandyan pa sila ay sana naman ay wag na natin silang suportahan at para sabi nga ay magbalik loob na rin sila sa ating pamahalaan. Sundalo rebelde. Ano ang tunay nilang kwento? Kwentong kapupulutan ng aral. Kwentong magpapatuloy hanggang sa mga susunod na henerasyon. Subaybayan ang mga pagsasadula ng mga tunay na kwento ng rebeldeng nagbalik loob sa pamahalaan na iniwan ang armadong pakikibaka at pinili ang magbagong buhay. Gayon din ang mga sundalong nagbuwis ng kanilang buhay sa pagtatanggol sa inang bayan. Ito ang katotohanan. Mga kabayanihan ng Kawal Pilipino. Tuwing Sabado, alas 9:30 ng gabi sa Abot Kamay sa DZRH. Kasama sina Katotong Bing Formento at Karen Oyong. Ito ang katotohanan. Mga kabayanihan ng Kawal Pilipino.